Makapangyarihang Ama, habang kami ay bumabangon ngayong umaga, nagpapasalamat kami sa iyong awa na siyang bumuhay muli sa amin, sa hiningang nasa aming mga baga at sa kaloob ng panibagong araw. Lumalakad kami sa umagang ito na may pag-asa at inaasahan ang iyong pagkilos. Ipinahahayag namin na ito ang araw na nilikha ng Panginoon, kaya kami ay magagalak at magpapasalamat dito. Maaari mo ring i-comment ang iyong hiling para sa iyong sarili, tahanan o pamilya sa comments. Huwag din kalimutan i-like ang video, mag-subscribe at i-turn on ang notifications para updated ka palagi sa mga panalangin. Panginoon, lumalapit kami sa iyo ngayon, taglay ang iyong salita sa Psalm 23 bilang aming bandila, aming deklarasyon at aming tipan. Maaari ring humiling ang sinuman ng panalangin para sa kanilang tahanan at pamilya, tulad ng nakasaad sa ibinigay na link sa paglalarawan. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ikaw ang aming tagapagkaloob, aming tagapagtanggol, at aming tagapag-alaga. Ipinapahayag namin ang salitang ito hindi bilang simpleng taludtod, kundi bilang buhay na pangako, sapagkat ikaw ang aming pastol. Ang kakulangan ay kinansela dahil ikaw ang aming pastol. Ang takot ay tinalo dahil ikaw ang aming pastol. Ang kapayapaan ay aming bahagi. Ngayong umaga, Panginoon, inihihingi namin ng saklolo ang banal na dugo ni Jesus para sa aming mga isipan, mga katawan, aming tahanan at aming pamilya. Nawa itakpan ng dugo ni Jesus ang bawat pintuan, bawat bintana, bawat pader ng aming tirahan. Naway punuin ng dugo ni Jesus ang bawat silid, itinataboy ang bawat maruming espiritu, bawat puwersa ng kadiliman at bawat pakana ng kaaway. Walang sandatang iginuhit laban sa amin ang magtatagumpay, sapagkat ang dugo ni Jesus ang aming pananggalang. Inia-apply namin ang dugo sa aming pintuan at idinedeklarang tanging banal, makalangit at mula sa Diyos lamang ang makakapasok sa aming tahanan. Walang sakit, walang kapahamakan, walang kasamaan, walang salot, walang alitan at walang takot ang makalalapit sa aming tirahan. Idinedeklara namin na ang aming mga tahanan ay banal na lupa na nababad sa dugo ng kordero. Kahit kami ay dumaan sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi kami matatakot sa anumang kasamaan sapagkat ikaw ay kasama namin. Ang iyong pamalo at tungkod ang siyang nagpapalakas ng aming loob. Panginoon, itinataas namin ngayon ang bawat pamilyang inaalala namin sa iyong trono. Binabanggit namin ang kanilang mga pangalan sa iyong harapan. Takpan mo ang aming mga anak ng dugo ni Jesus. Ilayo mo sila sa kapahamakan sa paaralan, sa bahay, online at sa kanilang mga gawain. Huwag mong hayaang mahipo sila ng sinumang manliligalig, mapanirang tao, demonyo, sakit, pagkalito o trauma. Takpan mo rin ang aming mahal sa buhay sa dugo ni Jesus. Naway pagmamahal, pag-unawa, kapayapaan at proteksyon ang siyang maghari sa aming pagsasama at relasyon. Inilalagak namin sa dugo ang aming matatanda, aming mga magulang at mga kapatid. Idaloy mo ang banal na kagalingan sa kanilang katawan. Ibigay mo ang karunungan at biyaya sa kanilang buhay. Kanselahin mo ang bawat plano ng kaaway sa pangalan ni Jesus. Idinedeklara namin na ang kagalingan ay pumapasok sa aming mga tahanan. Ang dugo ni Jesus ay nagpapagaling ng emosyonal na sugat, pisikal na sakit, mga minanang trauma at mga pusong nabasag. Ipinahahayag namin ang kagalingan sa bawat higaan ng karamdaman. Cancer, lumayas ka. Diabetes, umalis ka. Mataas na presyon ng dugo, maging normal ka. Depresyon, tumakbo ka palayo. Pag-aalala, tumahimik ka. Bawat sakit at karamdaman ay yumuyuko sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng kanyang dugo.
Panginoon, naghahanda ka ng mesa sa harapan ng aming mga kaaway. Ibig sabihin, kahit nakatingin ang kaaway, pinagpapala mo pa rin kami. Kahit tinatangka kaming pigilan ng dyablo, pinopromote mo pa rin kami. Salamat na hindi na namin kailangang katakutan ang atake ng kaaway dahil ang dugo ni Jesus ang aming tagumpay. Inia-apply namin ang dugo ni Jesus sa aming mga finances, aming mga desisyon, aming trabaho, aming sasakyan at sa aming pagpasok at paglabas. Tinali namin ang bawat espiritu ng kakulangan, pagkatalo, pagkaantala at pagbalakid. Idinedeklara namin ngayong umaga na pumapalaya ang Diyos ng banal na pagpapabilis sa aming buhay. Tinatanggap namin ang pabor na parang kalasag na pumapalibot sa amin. Tunay na ang kabutihan at awa ay susunod sa amin sa lahat ng araw ng aming buhay. Naway ito ang aming araw-araw na deklarasyon. Hahabulin kami ng kabutihan, susundan kami ng awa, makikita kami ng mga himala. Aabutan kami ng mga pagpapala. Panginoon, pahiran mo kami ng langis ngayon, ihiwalay mo kami para sa iyong layunin. Bigyan mo kami ng kalinawan kung saan nagkaroon ng pagkalito. Bigyan mo kami ng kumpiyansa kung saan nagkaroon ng takot. Bigyan mo kami ng pananaw kung saan nagkaroon ng pagkatigil. Punuin mo kami ng kapangyarihan kung saan kami nang hina. Baliin ng iyong anointing ang bawat yoke sa aming mga tahanan at sa aming mga lahi. Idinedeklara namin na ngayong umaga ay nabubuwag ang bawat sumpa, bawat mahika, bawat salitang isinumpa, bawat minanang sumpa at bawat gawaing okulto sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Nabubulag ang bawat espiritong nagmamanman. Tumatahimik ang bawat espiritu ng pagkakawatak-watak. Nagre-reverse ang bawat plano ng kaaway. Pinalalaya namin ang apoy ng Diyos sa bawat bahagi ng aming tahanan at pamilya. Sinusunog ang lahat ng masamang balak ng kaaway. Panginoon, ibalik mo ang kagalakang ninakaw. Ibalik mo ang pag-ibig na nasugatan. Ibalik mo ang pagkakaisa na nagkaroon ng alitan. Ibalik mo ang kasaganaan sa lugar ng kahirapan. Ipinapahayag namin ang ganap na pagpapanumbalik sa aming mga tahanan ngayon sa kapangyarihan ng dugo ni Jesus. Idinedeklara namin na ang umagang ito ang simula ng panibago, isang sariwang yugto, isang banal na paglipat. Lumilipas na ang luma at narito ang bago. Maaaring nagtagal ang pag-iyak magdamag, ngunit may kagalakang dumarating ngayong umaga. Ang bigat sa aming dibdib ay tumatanggal, ang ulap ay naglalaho, ang tagumpay ay lumilitaw. Naniniwala kami, Panginoon, na Ikaw ay manggagamot. Pagalingin mo ang nasirang komunikasyon, pagalingin mo ang pagod na puso, pagalingin mo ang sugatang kaluluwa, pagalingin mo ang aming bayan. Naway ang iyong salita ay maging batas sa aming pamilya. Naway ang aming tahanan ay mapuno ng kapayapaan, probisyon at banal na proteksyon. Naway maging tahanan ito ng mga anghel. Ipadala mo ang iyong mga anghel, Panginoon. Italaga mo ang mga anghel na magbabantay sa aming pamilya araw at gabi. Walang aksidente, walang pagnanakaw, walang sunog, walang kapahamakan, walang biglaang trahedya ang makalalapit sa amin. Tinatanggihan namin ang wala sa oras na kamatayan, idinedeklara namin ang mahabang buhay at banal na kalusugan. Panginoon, akayin mo kami sa tabi ng tahimik na tubig ngayong araw. Sa gitna ng magulong mundong ito, hayaang ang iyong presensya ang magpatahimik sa aming mga puso. Pahupain mo ang ingay. Kanselahin mo ang mga sagabal. Tulungan mo kaming magtuon sa tunay na mahalaga, ang iyong tinig, ang iyong salita at ang iyong pag-ibig. Nagpapasalamat kami sa banal na kaayusan at pagkakatuwid sa aming tahanan. Ang bawat baluktot ay itinuwid, ang bawat bundok ay pinabababa, ang bawat lambak ay itinataas. Ang dugo ni Jesus ang naglilinis at nagpoprotekta sa aming landas.
idinedeklara namin ang kapayapaan sa aming tahanan. Kapayapaan sa umaga, kapayapaan sa hapon, kapayapaan sa gabi, kapayapaan sa pagpasok, kapayapaan sa paglabas, kapayapaang hindi kayang unawain ng tao, kundi kapayapaang sa iyo lamang nagmumula. Panginoon, naway ang kapayapaang iyon ang siyang magbantay sa aming puso at isipan kay Kristo Jesus. I-comment, ang Panginoon ay aking lakas. Kung naniniwala ka sa kanyang kapangyarihan, ipinagkakatiwala namin ang bawat iniisip, bawat alalahanin, bawat lihim na dinadala namin sa loob at bawat pangarap na nakaimbak sa aming mga puso. Sapagkat ikaw ang Diyos na nakababatid ng lahat, nakaririnig ng lahat at kumikilos sa tamang oras. Hindi mo kami minamadali, ngunit hindi mo rin kami pinapabayaan. Hindi mo kami tinatalikuran kundi patuloy mo kaming inaakay sa tamang landas kahit may mga sandaling hindi namin nakikita ang buong larawan. Sa mga oras na iyon, tinuturuan mo kaming magtiwala. Sa mga panahong tila hindi namin nauunawaan ang direksyon, pinalalalim mo ang aming pananampalataya. Sa mga sandaling kami ay nanghihina, ipinapaalala mo sa aming ang iyong biyaya ay sapat. Panginoon, dumadalangin kami na ang bawat tahanan na nakikinig o nagbabasa ng panalangin ito ay makaranas ng malambot at malumanay na dampi ng iyong espiritu. Tulad ng simoy ng hangin na hindi nakikita ngunit nararamdaman, naway maramdaman nila ang paghipo ng iyong pagmamahal ngayon mismo. Naway ang bawat sulok ng kanilang mga tahanan ay mapuno ng kapayapaan. Naway ang bawat pintuang dati pasukan ng alitan ay maging pintuan ng pagkakaunawaan. Naway ang bawat bintanang dating pasukan ng takot ay maging daanan ng liwanag. Naway ang bawat pader na minsang naging saksi ng pagtatalo ay maging saksi ng pagtatawanan, pagtutulungan at pagmamahalan. O Diyos, ikaw lamang ang may kapangyarihang baguhin ang mga atmosferang hindi kayang baguhin ng tao. Ikaw ang Diyos na kayang gawing templo ng kapayapaan ang dating lugar ng kaguluhan. Ikaw ang Diyos na kayang gawing tahanan ng pag-asa ang dating tahanan ng kalungkutan. Panginoon, sa sandaling ito ay idinudulog namin ang bawat pusong nagdurusa. Yaong mga tahimik na umiiyak sa gabi, yaong mga nagpapakatatag para sa kanilang pamilya, ngunit sila mismo ay pagod na pagod, yaong mga may mga tanong na hindi nila alam kung paano sasagutin. Ipinapahinga namin sila sa iyong mga kamay. Yakapin mo sila ngayon, Ama. Ipaalala mo sa kanila na ang luha nila ay hindi nasasayang, ang pagod nila ay hindi mo nalilimutan, ang paghihirap nilang hindi nila masabi ay naririnig mo pa rin. Hindi mo sila hinuhusgahan, kundi minamahal mo sila ng may walang hanggang pag-unawa. Sa bawat luhang tumulo kagabi, may kaginhawaan kang inihahanda ngayon. Sa bawat pagkapagod na naramdaman nila kahapon, may lakas kang ibinubuhos ngayon. Sa bawat pangambang umaligid sa kanilang isipan, may kapayapaang hinahanda kang darating mamaya. Sapagkat ikaw ang Diyos na hindi natutulog, hindi nagbabago, at hindi nagsasawang mahalin ang iyong mga anak. Sa oras na ito, itinataas din namin sa iyo ang mga pangarap, plano at hinaharap ng bawat taong nananalangin. Marami ang may mga pangarap ngunit natatakot kung kailan mangyayari. Marami ang may nais simulan ngunit natatakot mabigo. Marami ang may pangarap ngunit natatali sa nakaraan. Panginoon, palayain mo sila mula sa takot. Palayain mo sila mula sa mga tinig na nagsasabing hindi nila kaya. Palayain mo sila sa bigat ng kahapon na patuloy na pumipigil sa kanilang hakbang. Naway ang kapangyarihan ng iyong dugo ang maging susi na magbubukas ng mga pinto. Naway ang iyong pabor ang maging hangin na magdadala sa kanila sa bagong landas. Naway ang iyong kalooban ang maging gabay ng kanilang mga plano. Turuan mo silang lumakad,
ng may tapang, may pag-asa, at may pananalig na ang bawat hakbang ay hindi nila ginagawa mag-isa sapagkat kasama kanila. Ama, dinadalangin namin na ang bawat mesa sa aming mga tahanan ay maging lugar ng pagpapala at hindi ng pag-aaway. Naway ang bawat pagkain na aming pagsasaluhan ay maging alaala ng iyong kabutihan. Naway ang bawat tawanan at kwentuhan ay maging musika sa iyong pandinig. Naway ang bawat pag-uusap ay maging puno ng biyaya. Pawiin mo ang mga salita ng galit at palitan ng mga salitang nagpapagaling. Pawiin mo ang mga mata ng pagdududa at palitan ng mga matang puno ng habag. Pawiin mo ang mga pusong matigas at palitan ng pusong marunong umunawa. O Diyos, Ikaw ang Diyos ng kapayapaan. Naway maramdaman ng bawat pamilya ang tibok ng iyong puso sa kanilang tahanan. Panginoon, inilalapit namin ang mga magulang na nag-aalala para sa kanilang mga anak. Ang mga anak na naglalakad sa landas na tila madilim. Ang mga kabataang naghahanap ng kanilang identidad at direksyon. O Diyos, liwanagan mo ang kanilang mga landas. Ilayo mo sila sa maling impluwensiya, ihatid mo sila sa tamang kaibigan. Itanim mo sa kanilang puso ang pagnanais na hanapin ka, sundin ka, at mahalin ka. Naway maging matatag ang kanilang puso laban sa tukso. Naway maging malinaw ang kanilang isipan laban sa kasinungalingan. Naway maging matatag ang kanilang espiritu laban sa mga espiritual na kaaway. Itaguyod mo sila at itaas mo sila, Panginoon, sapagkat sila ang susunod na henerasyon na magdadala ng liwanag sa mundo. Ama, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang bawat mag-asawa at relasyon na nakararanas ng lamig, tampo, pagkalito, hindi pagkakaunawaan at distansya. Ikaw lamang ang kayang maghilom ng pusong nasaktan. Ikaw lamang ang kayang mag-ugnay ng dalawang taong tila malayo na sa isa't isa. Ikaw lamang ang kayang magbalik ng apoy na minsang nagningning ngunit ngayoy paamoy na lamang. Ihipan mo ang apoy na iyon, Panginoon. Ibabalik mo ang paglalambing, ibabalik mo ang pag-unawa, ibabalik mo ang paggalang, ibabalik mo ang kababaang loob, at higit sa lahat, ibabalik mo ang pagmamahal na nagmumula sa iyo, pagmamahal na hindi nangangamba, hindi nagbibilang, hindi nagsasawang magpatawad. Hinihiling din namin, Panginoon, na pagpalain mo ang bawat kabuhayan ng mga nananalangin. Bigyan mo sila ng oportunidad na hindi nila inaasahan. Buksan mo ang mga pinto na akala nila'y sarado. Dalhin mo sa kanilang landas ang mga taong makatutulong at magpapalakas. Ilayo mo sila sa mga taong mananamantala. Bigyan mo sila ng karunungan sa bawat desisyon. Naway ang kanilang mga kamay ay maging produktibo. Naway ang kanilang isip ay maging malikhain. Naway ang kanilang puso ay maging matatag laban sa kabiguan. At naway ang kanilang buhay ay maging patotoo ng iyong probisyon at katapatan. At ngayon, Panginoon, habang ang panalangin na ito ay nagpapatuloy, hinihiling namin na ang iyong Espiritu Santo ay gumalaw sa paraang hindi kayang ilarawan ng salita. Lumusong ka sa bawat tahanan. Dumampi ka sa bawat kaluluwa. Punuin mo ng liwanag ang bawat lugar na matagal nang natatakpan ng anino. Palayain mo ang mga pusong nakakadena sa takot. Palayain mo ang mga isipang binibigatan ng pag-aalala. Palayain mo ang mga espiritong tinatalian ng kalungkutan. O Diyos, Ikaw ay Diyos na nagpapalaya. Wala kang gapos na hindi kayang putulin. Wala kang pader na hindi kayang gibain. Wala kang tanikala na hindi kayang wasakin. Panginoon, sa pagpapatuloy namin sa iyong presensya, hinahayaan naming lumalim pa ang aming paglapit. Naway ang bawat salitang lumalabas sa aming puso ay maging mabangong handog sa iyong trono.
Sa bawat paghinga namin, naway maramdaman namin ang tibok ng iyong pag-ibig. Sa bawat patak ng oras, naway makita namin ang katapatan mo, sapagkat sa mundong pabago-bago, ikaw ay nananatiling tapat. Sa mundong puno ng kaguluhan, ikaw ay nananatiling sandigan. Sa mundong puno ng ingay, ikaw ang tinig na kailanman ay hindi nagbabago. Kaya ngayon, sa bawat tahanang nakikinig at nananalangin, ipinahahayag namin ang banal mong presensya na sumasaklaw, yumayakap at nagpapalaya. Panginoon, hinihiling namin na ang bawat tao na nakikibahagi sa panalangin ito ay makaranas ng pagbabagong hindi nila inaasahan. Palambutin mo ang pusong tumitigas dahil sa sakit, pahupain mo ang pagal na damdamin dahil sa pagod, paginhawahin mo ang bawat isipang lito dahil sa mga problema. Naway maramdaman nila ang katiyakan na ikaw ay Diyos na hindi lumalayo, Diyos na hindi nagtatago, Diyos na hindi kailanman nagsasawang tumulong sa mga tumatawag sa iyo. Tulad ng isang ama na nagmamasid at nagaantay ng kaniyang anak, ganoon ka nagmamasid sa amin, hindi upang husgahan, kundi upang gabayan kami pabalik sa iyong yakap. Habang kami ay nagpapatuloy, Ama, idinudulog namin ang mga puso ng bawat taong nakararamdam ng bigat na hindi nila maipaliwanag. Ang bigat na dala ng nakaraan, bigat ng kabiguang paulit-ulit, bigat ng responsibilidad, bigat ng mga tanong, bigat ng hindi pagkakaintindihan, bigat ng bawat sitwasyong hindi nila maibahagi kahit kanino. Naway sa mga sandaling ito, ang bigat na iyon ay unti-unting matanggal, mapalitan ng kapahingahan na nagmumula sa iyo. Sapagkat sinabi mo sa iyong salita na lumapit sa iyo ang mga napapagal at nabibigatan, at ikaw ang magbibigay ng kapahingahan. Kaya Ama, ito ang aming ginagawa ngayon, lumalapit kami at inilalapag ang lahat sa iyong paanan. Wala kaming hinahawakang iba kundi ang iyong pangako. Dinudulog din namin sa iyo ang mga taong hindi lamang pagod ang katawan, kundi pagod ang kaluluwa. Ang mga taong nakangiti sa labas, ngunit umiiyak sa loob. Ang mga taong matatag sa paningin ng iba, ngunit unti-unting nadudurog sa katahimikan ng gabi. Panginoon, yakapin mo sila sa paraang hindi kayang yakapin ng sinumang tao. Bigyan mo sila ng lakas na hindi nagmumula sa kanila, kundi nagmumula sa iyong espiritu. Maging liwanag ka sa kanilang mga lugar na tila madilim, maging musika ka sa puso nilang tumahimik sa sobrang pagod, maging kapayapaan ka sa kanilang isip na binabagabag ng takot at alinlangan, sapagkat hindi sila nag-iisa. Huwag mong hayaang maramdaman nilang sila ay pinabayaan. Paalalahanan mo silang ang iyong awa ay laging bago tuwing umaga, at ang iyong pag-ibig ay hindi kumukupas. Ama, sa mga panahong ito na ang mundo ay puno ng pagsubok, pighati at pagkalito, hinihiling namin na ikaw ang maging lakas ng bawat tahanan. Sa mga magulang, bigyan mo ng karunungan ang kanilang mga salita, habag ang kanilang mga puso at pagtitiis ang kanilang damdamin. Sa mga anak, bigyan mo ng paggalang, pag-unawa at pagnanais na magpakatino sa kanilang paglalakbay. Sa mga magkakapatid, ibalik mo ang pagkakaisa, pagmamahalan at pagtutulungan. Sa mga mag-asawa, itanim mo ang pagnanais na pahalagahan ang isa't isa, pakinggan ang isa't isa at unawain ang isa't isa. O Diyos, ikaw ang tanging kayang magtahi ng mga pusong napunit, ikaw ang kayang magpahupa ng mga bagyong hindi kayang pigilan ng tao. Ngayon, Ama, dinadalangin namin ang bawat pangarap na tila natutulog na sa puso ng bawat isa. Mga pangarap na natabunan ng takot, mga pangarap na namatay dahil sa pagkabigo, mga pangarap na hindi na nila alam kung paano sisimulan. Panginoon,
Hipan mo ang apoy sa kanilang puso, buhayin mo muli ang pag-asa, ipaalala mo na hindi huli ang lahat. Sa iyo, laging may bagong simula. Sa iyo, laging may pangalawang pagkakataon. Sa iyo, laging may pag-asang mas malaki kaysa kahapon. Huwag mong hayaang makulong ang sinuman sa nakaraang hindi nila kayang baguhin. Buksan mo ang pinto para sa bagong hinaharap. Dalhin mo sila sa direksyong iyong inihanda. Ipakita mo sa kanila na ang pangarap na itinanim mo sa kanilang puso ay hindi mawawala, kundi lalago sa tamang panahon. Ama, inilalapit namin sa iyo ang mga nangangailangan ng kagalingan, kagalingan sa katawan, kagalingan sa isip, kagalingan sa puso, at kagalingan sa kaluluwa. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Walang sakit na kayang talunin ka. Walang sugat na hindi mo kayang ihilom. Walang trauma na hindi mo kayang buwagin. Walang kirot na hindi mo kayang palitan ng kapayapaan. Sa mga nakararamdam ng kirot sa kanilang katawan, dumaloy nawa ang kapangyarihan mo. Sa mga nakararamdam ng bigat sa isip, pawiin mo ang pagkalito. Sa mga nakararamdam ng pagdurugo ng puso, ipahinga mo sila sa iyong pag-ibig. Sa mga may dalang emosyonal na sugat, takpan mo sila ng presensya mong nagpapagaling. At ngayon, Ama, isa pang malaking dalangin ang aming inaangat sa iyo, dalangin para sa tagumpay. Hindi tagumpay na pansarili lamang, kundi tagumpay na nagdudulot ng liwanag sa ibang tao. Tagumpay na hindi para magmalaki, kundi para magsilbi. Tagumpay na hindi para ipagmayabang, kundi para maging patunay na ang Diyos ay tapat. Iangat mo ang bawat nananalangin sa antas na hindi nila inaakalang mararating nila. Buksan mo ang mga pintuang matagal ng sarado. Ilagay mo sila sa tamang lugar, tamang pagkakataon, tamang tao. Kahit ang mga bagay na tila imposible, gawin mo posible para sa kanila, sapagkat ikaw ang Diyos ng mga milagro. Ikaw ang Diyos na nagbubukas ng dagat. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng mana sa ilang. Ikaw ang Diyos na gumigising sa mga patay. Kaya hindi imposibleng buksan mo rin ang pintuan ng pagpapala para sa bawat tahanang ito. Idinadalangin namin ang kapayapaan, hindi lamang kapayapaan sa aming paligid, kundi kapayapaan sa aming loob, kapayapaan sa gitna ng ingay, kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, kapayapaan sa gitna ng pagsubok, kapayapaan sa gitna ng mga tanong, kapayapaan na nagmumula sa iyo at sa iyo lamang. Naway ang kapayapaang ito ang siyang maging batong matibay ng bawat pamilya. Naway ang kapayapaang ito ang magpatahimik sa mga pusong masalimuot. Naway ang kapayapaang ito ang magdala ng liwanag sa madilim na bahagi ng aming buhay. Tinatanggihan namin ang bawat espiritu ng takot. Sinasaway namin ang pagkabalisa, pangamba, stress, pagkataranta, at anumang nagpapahirap ng isipan. Pinapalitan namin ito ng kapayapaan at tapang na nagmumula sa pananatili sa iyo. Sinasabi ng iyong salita, iyong pinapatnubayan ako sa landas ng katuwiran alang-alang sa iyong pangalan. Panginoon, ngayon ay patnubayan mo kami sa katuwiran. Nawa ang bawat pasyang gagawin namin ay nakaayon sa iyong kalooban. Huwag mong hayaang maapektuhan kami ng emosyon o anumang presyur, kundi gabayan mo kami ng karunungan at katotohanan. Nawa ang aming mga anak ay lumakad sa katuwiran. Maaari ka ring humiling ng panalangin para sa iyong tahanan at pamilya sa link na nasa description. Nawa ang aming asawa ay lumakad din sa katuwiran. Nawa ang buong sambahayan ay magliwanag sa iyong liwanag. Idinedeklara namin na kami ay pinagpala at hindi isinumpa. Kami ay kinalulugdan at hindi nalilimutan. Kami ay aangat at hindi lulubog. Kami ay protektado at hindi nakalantad sa panganib.
Kami ay pinagaling at hindi wasak. Kami ay hinirang at hindi pinabayaan. Kami ay nababalutan ng dugo ni Jesus at walang masamang kaganapan ang tatama sa amin. Ang Panginoon ang aming pastol at sapat na iyon. Habang kami ay gumagala ngayong araw, naway umalingaw-ngaw ang iyong salita sa aming mga espiritu. Hayaan mong hugasan ng iyong salita ang aming mga kaisipan. Hayaan mong ang dugo ni Jesus ang mag-ingat sa bawat hakbang namin. Kinakansela namin ang bawat balak ng kaaway bago pa man ito magsimula. Pinatitigil namin ang bawat espiritual na pag-atake sa di nakikitang mundo. Idinedeklara namin ang banal na pagbaligtad sa lahat ng planong masama laban sa amin. Panginoon, pahiran mo ang araw na ito ng banal na pagtatagpo. Dalhin mo ang tamang mga tao. Buksan mo ang tamang mga pintuan at ihanay mo ang tamang mga oportunidad. Naway maging araw ito ng kasagutang panalangin, biglaang paglagpas sa hadlang at matamis na kapahingahan. Sapagkat ikaw ang kasama namin at ang iyong presensya ang aming lakas. I-type sa mga komento, ang Panginoon, ang aking tagapagtanggol kung ito'y iyong pinaniniwalaan. Huwag mo lamang pakinggan, bigkasin mo ang panalangin ito ng malakas at hayaang marinig ng kaaway ang iyong autoridad. Hindi ka walang kapangyarihan, hindi ka walang proteksiyon. Protektado ka ng dugo, binabantayan ng salita at pinalilibutan ng mga anghel. Ngayong umaga, Ama, iniunat namin ang aming mga kamay sa pananampalataya at idinedeklara na ang lahat sa aming paligid ay dapat mapasailalim sa banal na kaayusan. Idinedeklara namin na ang hangin na aming nilalanghap ay pinapabanal ng iyong espiritu. Ang bawat atmosferang nakapaligid sa aming tahanan ay nagbabago ngayon sa autoridad ng pangalan ni Jesus. Hayaang ang bawat demonyong panginginig, bawat mahiwagang daloy at bawat hindi banal na pagpapadalang espiritu ay maputol at mawasak ng dugo ni Jesus. Sinasalita namin ang katahimikan sa kalituhan at kalinawan sa gulo. Banal na espiritu, punuin mo ang bawat sulok ng aming tahanan. Humimlay ka sa bubong, humimlay ka sa mga pader, humimlay ka sa mismong pundasyon. Tinatawag namin ang makalangit na seguridad upang umiral sa aming tahanan. Walang magnanakaw, walang mananakop, walang sugo ng kadiliman ang makakapasok. Inilalabas namin ang dugo ni Jesus sa mga kwarto kung saan natutulog ang aming mga anak. At idinedeklara namin na ang kanilang mga panaginip ay binabantayan, ang kanilang mga isip ay pinoprotektahan, at ang kanilang mga katawan ay nasasanggalang. Walang bangungot, walang emosyonal na trauma, walang mental na paghihirap ang makakadapo sa kanila. Ang kanilang mga anghel ay nakatayo at nagbabantay. Ang pangalan ng Panginoon ay matibay na tore at tatakbo kami roon ngayong umaga para sa kanlungan. Sa iyong pangalan, Panginoon, nakasusumpong kami ng silong mula sa unos ng kahirapan. Sa iyong pangalan, nagiging immune kami sa espiritual na kontaminasyon. Sa iyong pangalan, napuputol ang kapit ng bawat kaaway na sumusubok maghasik ng alitan sa aming sambahayan. Ngayon, winawasak namin ang bawat lihim na kasunduan ng kadiliman na ginawa laban sa aming kapayapaan. Inilalantad namin ang bawat bulong ng kasinungalingan sa dilim. Idinedeklara namin na walang sumpa, walang kulam, walang mahika, at walang pananalitang masama ang uubra laban sa amin, sapagkat ang nakahihigit na dugo ni Jesus ang nagpawalang bisa sa bawat kontratang mula impyerno. Idinedeklara namin ang banal na immunity para sa aming pamilya. Maaaring tumaas ang salot sa kaliwa, maaaring kumalat ang sakit sa kanan, ngunit hindi ito lalapit sa aming tahanan.
Idinedeklara namin ang iyong mga salita sapagkat kapag kami nanahan sa lihim na dako ng kataas-taasan, ikaw ay lumalakad kasama namin sa bawat libis. Panginoon, kahit ang lilim ng kamatayan ay walang banta dahil ang iyong liwanag ang naglalantad ng bawat patibong at umaakay sa amin ng may katiyakan. Ngayong umaga, sinasaway namin ang bawat binhi ng kapaitan na pagtatangkang mag-ugat sa aming tahanan. Sinasaway namin ang tsismis, kawalan ng pagpapatawad, lihim na inggit, pagmamataas at anumang puot. Hayaan mong ang iyong espiritu ay dumaloy sa bawat ugnayan at linisin ito. Ayusin mo ang nasira, buuin mo ang napunit at sariwain mo ang natuyo. Idinadalangin namin sa aming mga tahanan ang espiritu ng pag-unawa, kabaitan at kahabagan. Ibalik mo ang halakhak sa lugar na napuno ng kalungkutan. Ituloy mo ang pagpapanumbalik na parang ilog sa bawat silid ng aming tahanan. Nawa ang aming tahanan ay maging altar kung saan ang pagsamba ay palagian at ang pananampalataya ay maliwanag. Nawa ang aming mga salita ay magtayo at hindi sumira, magpala at hindi makasakit. Nawa ang aming hapagkainan ay mapuno hindi lamang ng pagkain, kundi ng kapayapaan, kagalakan at presensya ng buhay na Diyos. Nawa ang halimuyak ng iyong kaluwalhatian ay pumuno sa bawat pasilyo. Nawa ang papuri ay umalingaw-ngaw sa aming mga pag-uusap. Nawa ang langis ng kagalakan ay pumalit sa bawat kasuutan ng kabigatan. Isulat mo sa komento, ang Panginoon ang aking gabay kung naniniwala ka sa kanyang patnubay. Panginoon, habang nagpapatuloy kami sa panalangin ito, hinihiling namin na lalo mong palalimin ang aming pag-unawa sa iyong pag-ibig. Hayaan mong ang iyong pag-ibig ang maging himaymay na bumabalot sa aming mga puso at isipan. Sa mga sandaling kami ay nahihirapan umintindi ng mga pangyayari, ipaunawa mo sa amin na ang iyong pag-ibig ay hindi nagbabago kahit kami ay nanghihina. Sa tuwing kami ay nagkakamali, tulungan mo kaming maalala na ang iyong biyaya ay mas malawak kaysa aming mga pagkukulang. Naway maging matatag ang aming tiwala sa iyo. Hindi dahil sa aming kakayahan, kundi dahil sa iyong katapatan na hindi nagkukulang. Ama, itinataas namin ang lahat ng bahagi ng aming buhay na nangangailangan ng direksisyon. Kung may mga pintong dapat naming isara, ipakita mo sa amin. Kung may mga pintong dapat naming buksan, gabayan mo kami. Huwag mong hayaang lumakad kami ng bulag, Panginoon. Buksan mo ang aming espiritual na paningin upang makita namin ang tama, maramdaman ang panganib at marinig ang iyong tinig sa gitna ng ingay ng mundo. Sa bawat desisyong haharapin namin, mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki, ihanda mo ang aming puso upang piliin ang kung ano ang nakalulugod sa iyo. Panginoon, inilalapit namin sa iyo ang lahat ng karamdaman na maaaring bumibisita sa aming katawan. Ang bawat pananakit, bawat pagod, bawat hindi maipaliwanag na panghihina ay aming inihahain sa iyong paanan. Sapagkat ikaw ang dakilang manggagamot at sa isang salita mo lamang ay may kagalingan. Hayaan mong ang dugo ni Jesus ay dumaloy sa aming mga kalamnan, buto, dugo at mga ugat. Hayaan mong ang iyong himala ay maging totoo sa aming katawan. Ibalik mo ang lakas sa aming tuhod, tibay sa aming likod, kalinawan sa aming pag-iisip at kapahingahan sa aming kaluluwa. At sa oras na maranasan namin ang ganap na kagalingan, itataas namin ang iyong pangalan bilang patotoo ng iyong kabutihan. At Ama, dinadalangin din namin ang aming mga pangarap at layunin. Ikaw ang naglagay ng mga pagnanasang ito sa aming puso, kaya dalangin namin na ikaw din ang magbukas ng daan upang maganap ang mga ito. Naway maging malinaw sa amin kung aling mga pangarap ang mula sa iyo at kung alin ang dapat naming bitawan. Turuan mo kaming maging masunurin at matiyaga.
Turuan mo kaming maghintay sa tamang oras. At turuan mo kaming maglakad ng may pananampalataya kahit hindi namin nakikita ang buong larawan. Nawa ang bawat hakbang na gagawin namin ay sagana sa iyong kapayapaan at nawa ang kalalabasan ng aming mga pangarap ay laging magdulot ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Panginoon, ipinaubaya namin sa iyo ang aming mga pagkabigo at sugat mula sa nakaraan. Alam mo ang bawat lihim na kirot at bawat luha na hindi namin mailabas sa harap ng iba. Alam mo ang mga salitang nakasakit sa amin at ang mga pangyayaring kumirot ng malalim. Sa oras na ito, hinihiling namin na iyong haplusin ang aming puso at paggalingin ang mga pirasong nagkaputol-putol. Palitan mo ang galit ng kapayapaan, ang sama ng loob ng pagpapatawad at ang lungkot ng bagong pag-asa. Hayaan mong ang bawat sugat ay maging tanda ng iyong kagalingan, hindi paalala ng aming kahinaan. Ama, ipinapanalangin namin ang aming ekonomiya at kabuhayan. Sa mga panahong hindi sapat ang aming kinikita, ipakita mo sa amin ang iyong kapangyarihan bilang Diyos na nagpa-provide. Sa mga panahong kami ay natatakot tungkol sa kinabukasan, ipadama mo sa amin ang katiyakan na hindi mo kami pababayaan. Buksan mo ang mga pintuan ng oportunidad na hindi namin inaasahan. Bigyan mo kami ng ideya na magbubukas ng panibagong kabuhayan. Palawakin mo ang aming kakayahan at palakasin ang aming loob. Turuan mo kaming maging tapat sa maliit upang maging karapat-dapat kami sa malaki. Panginoon, dinadalangin namin ang bawat miyembro ng aming pamilya mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata. Naway ang iyong pagmamahal ay dumaloy sa aming tahanan na parang ilog na hindi nauubos. Patnubayan mo ang mga magulang na may mabibigat na responsibilidad. Bigyan mo sila ng karunungan upang turuan ang kanilang mga anak ng may pag-ibig. Bigyan mo sila ng lakas upang maging matatag kahit pagod na sila. Bigyan mo sila ng kapayapaan upang makatulog ng mahimbing sa gabing puno ng alalahanin. Para sa aming mga anak, hiling namin na ikaw ang maging unang tinig na marinig nila sa kanilang puso. Ingatan mo ang kanilang pag-iisip mula sa maling impluwensiya. Palibutan mo sila ng mga kaibigang nanginginig sa masama. Ilayo mo sila sa kapahamakan, bisyo at tukso. Gawin mo silang matatag sa espiritu, masigla sa katawan at maliwanag sa kanilang pananampalataya. At nawa sa kanilang paglaki ay makita nila na ikaw ang tunay na nagbibigay ng direksyon. Panginoon, sumasamo kami para sa aming bansa. Sa gitna ng kaguluhan, korupsyon at mga suliranin, hinihiling namin na ikaw ang manguna. Iangat mo ang mga lider na may puso para sa katuwiran. Ibagsak mo ang mga sistemang mapanira. Ituwid mo ang mga baluktot na landas. Puspusin mo ang aming bansa ng pag-asa at pagkakaisa. Hayaan mong ang iyong liwanag ay muling magningning sa mga komunidad, paaralan at opisina. Naway ang bawat mamamayan ay maging instrumento ng kapayapaan at pagkakasundo. Panginoon, ipinapanalangin namin ang mga relasyon na nahihirapan at halos masira. Ang mga mag-asawang hindi na magkaintindihan, ang mga magkakapatid na matagal nang may tampuhan, ang mga magulang at anak na may lamat ang komunikasyon. Panginoon, ikaw ang Diyos na tagapagbuklod. Ibalik mo ang lambing sa malamig na puso. Ibalik mo ang sigla sa relasyon na halos mawalan ng buhay. Ibalik mo ang tiwala na nawasak. At higit sa lahat, ibalik mo ang pag-ibig na galing sa iyo, pag-ibig na hindi madaling maggalit at hindi madaling sumuko. At Ama, sa mga taong may bigat ngayon sa puso, ang may iniiyakan, ang may dalang suliranin na hindi masabi, ang may pangarap na tila hindi natutupad, ang may sakit na hindi gumagaling, ang may tanong na wala pang sagot, yakapin mo silang lahat ngayon. Hayaan mong maramdaman nila ang init ng iyong pag-ibig.
Hayaan mong lumuwag ang kanilang dibdib. Hayaan mong maramdaman nilang hindi sila nag-iisa. Bigyan mo sila ng lakas na hindi galing sa sarili, kundi galing sa iyo. Ipaalala mo sa kanila na may dahilan ang lahat ng nangyayari at na may plano ka na higit sa kanilang inaasahan. Panginoon, habang nagpapatuloy ang panalangin ito, hinihiling namin ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Kapayapaang hindi natitinag kahit may unos. Kapayapaang hindi nawawala kahit may krisis. Kapayapaang naghahari kahit may kabagabagan. Gawin mong tirahan ng kapayapaan ang aming puso. Gawin mong ilaw ng kapayapaan ang aming isipan. Gawin mong ilog ng kapayapaan ang aming tahanan. Ama, dalangin namin ang bagong espiritu ng sigla at katapangan. Sa mga panahon na kami ay nadadala ng takot, paalalahanan mo kami na ang takot ay hindi galing sa iyo. Sa halip, ikaw ay nagbibigay ng kapangyarihan, pag-ibig at mahinahong pag-iisip. Kaya ngayon, tinatanggap namin ang lakas na galing sa iyo. Tinatanggap namin ang tapang na galing sa iyo. Tinatanggap namin ang kapayapaang lumalampas sa pangunawa. Panginoon, ibinibigay din namin sa iyo ang aming hinaharap. Hindi namin alam ang mga bukas, ngunit alam namin na hawak mo ang aming mga bukas. Hindi namin alam ang darating na mga pagsubok, ngunit alam naming hindi mo kami iiwan. Hindi namin alam kung saan mo kami dadalhin, ngunit alam naming hindi mo kami ililigaw. Kaya't sa bawat hakbang na gagawin namin, mamahinga ang aming puso dahil alam naming kasama ka namin. Ama, ihanda mo kami sa mga pagpapalang paparating. Palawakin mo ang aming kapasidad upang tanggapin ang mga biyayang inilaan mo. Turuan mo kaming hindi matakot sa pag-angat at huwag mo ring hayaang lumaki ang aming ulo. Turuan mo kaming maging mapagpakumbaba sa tagumpay at matatag sa pagsubok. Hayaan mong makita ng iba sa amin ang larawan ni Kristo sa aming kilos at salita. Sa oras na ito, Panginoon, dinadalangin namin na Ikaw ang maging hari ng aming umaga, gabay ng aming tanghali, lakas ng aming hapon at kapayapaan ng aming gabi. Hayaan mong ang buong araw namin ay mababad sa iyong presensya. Hayaan mong ang bawat hakbang namin ay may direksyon. Hayaan mong ang bawat pangungusap namin ay may buhay. Hayaan mong ang bawat gawain namin ay may kahulugan. At Panginoon, habang isinasagawa namin ang panalangin ito ng buong puso, idinideklara namin na ang aming bahay ay pag-aari mo, ang aming pamilya ay pag-aari mo, ang aming mga pangarap ay pag-aari mo, ang aming buhay ay pag-aari mo. Dalangin namin na ang lahat sa amin ay magamit mo para sa iyong kaluwalhatian. Naway ang aming tahanan ay maging ilaw sa aming komunidad. Naway ang aming pamilya ay maging halimbawa ng biyaya. Naway ang aming buhay ay maging patotoo na. Ang iyong kamay ay gumagalaw pa rin sa makabagong panahon. Panginoon, ngayon ay hinihiling namin ang mas malalim pang gutom para sa iyong salita. Naway hindi lamang namin ito basahin, kundi namnamin, pagnilayan at isabuhay. Hayaan mong ang bawat talata ay maging ilaw sa aming landas. Hayaan mong ang bawat pangako mo ay maging lakas sa aming kahinaan. Hayaan mong ang bawat turo mo ay maging gabay sa aming araw-araw. Ama, pinapanalangin namin na lumago ang aming disiplina sa panalangin. Paalalahanan mo kami na ang panalangin ay hindi lamang pakiusap, kundi pakikipag-ugnayan sa iyo. Turuan mo kaming magsalita ng may pananampalataya at makinig ng may paggalang. Turuan mo kaming magpahinga sa iyong presensya at huwag maging apurado. Turuan mo kaming magpasalamat bago humingi, magtiwala bago magreklamo at magpuri bago manghina. Panginoon, dalangin namin na tanggalin mo ang anumang bigat sa aming dibdib, yung bigat na hindi namin maipaliwanag, yung pagod na hindi napapawi ng pagtulog, yung lungkot na hindi mabigkas.
Hinahanap namin ang iyong haplos upang maibsan ang lahat ng iyon. At habang kami ay nagpapahinga sa iyong presensya ngayon, hinihiling namin na iyong ibuhos ang kabuuang kaginhawaan ng iyong espiritu. Hayaan mong sumiksik sa amin ang kapayapaang hindi kayang sirain ng anumang sitwasyon. Ama, dinadalangin namin ang mga pangarap na tila natutulog. Yung matagal naming ipinagdarasal pero hindi pa rin nangyayari. Yung mga pangakong hindi pa namin nakikita. Panginoon, buhayin mo muli ang aming pag-asa. Paalalahanan mo kami na hindi pa huli, hindi pa tapos at hindi mo kami nakalimutan. Sa oras na ito, hinihiling namin na bigyan mo kami ng panibagong lakas upang patuloy na maniwala. Sa bawat araw na hindi namin nakikita ang resulta, palakasin mo kami upang patuloy na manalig. Panginoon, inilalapit namin ang lahat ng lugar sa aming tahanan na maaaring pinapasok ng tensyon, ang sala na puno ng pag-aalala, ang kusina na puno ng pagod, ang kwarto na puno ng luha. Dalawin mo ang bawat sulok at gawin mo itong lugar ng kapayapaan. Nawa ang bawat upuan ay maging upuan ng pag-ibig, ang bawat kama ay kama ng kapahingahan, at ang bawat mesa ay mesa ng biyaya. Ama, itinataas namin ang bawat problema na halos hindi na namin kayang bitbitin. Yung mga problema sa pera, relasyon, trabaho, kalusugan, emosyon at isip, hinihiling namin na ikaw ang humawak nito. Ibinibigay namin sa iyong kamay ang lahat ng hindi namin kayang kontrolin. At ngayon, habang nagbibigay kami ng lahat sa iyo, hinihiling namin na iyong palitan ang aming pagod ng lakas at ang aming pangamba ng katiyakan. I-comment, sa Panginoon, ako'y magtatagumpay kung naniniwala kang siya ang magdadala ng tagumpay sa iyong buhay. Panginoon, ipinaaalala mo naman sa amin na hindi kami kailanman nag-iisa. Sa sandaling maramdaman namin kami ay nag-iisa, sa sandaling tumahimik ang paligid at parang walang sumasagot, ikaw ay naroon. Naroon ka sa pagitan ng aming mga luha, naroon ka sa gitna ng aming mga buntong hininga, at naroon ka sa bawat pagtulog at paggising namin. Ito ang katiyakan na nagbibigay sa amin ng lakas upang magpatuloy. Kaya Ama, ngayong pinalalawig namin ang panalangin, hinihiling namin na buksan mo ng mas malalim ang aming pangunawa. Nawa ang aming espiritu ay makasalo ng higit pa sa karaniwan, higit pa sa dating alam namin, at higit pa sa kaya naming imagine. Sapagkat sa presensya mo, walang imposible, walang kulang, walang sarado, at walang hindi kayang ayusin. Panginoon, hinihiling namin ngayon ang bagong lawak ng kapayapaan. Kapayapaang hindi lamang nananahan sa aming isipan, kundi dumadaloy sa mismong himaymay ng aming kaluluwa. Kapayapaang hindi agad nawawala kapag may balita kaming narinig, o kapag may problemang dumating, o kapag may boses ng pangamba na sumusubok pumasok. Hayaan mong ang kapayapaang ito ay maging parang malalim na ilog na patuloy na dumadaloy kahit may bato, kahit may sanga, kahit may pagulan. Hayaan mong ang kapayapaan mo ay maging matatag na pundasyon sa gitna ng panahong pabago-bago. Hindi ito nakabatay sa sitwasyon, kundi sa iyong pagkatao. At dahil ikaw ay hindi nagbabago, ang kapayapaan na nanggagaling sa iyo ay hindi rin nagbabago. Sa oras na ito, Ama, isinusuko din namin sa iyo ang lahat ng uri ng pagdududa. Ang pagdududa sa sarili, ang pagdududa sa kinabukasan, ang pagdududa sa kakayahang magtagumpay, at minsan pati pagdududa sa iyong pangako. Alam namin na hindi mo kami hinuhusgahan kapag kami ay nahihirapan maniwala. Bagkus, lalo mo kaming inaakay, lalo mo kaming inaalalayan, at lalo mo kaming tinuturuan. Kaya ngayon, Panginoon, palitan mo ang aming pagdududa ng pananalig, palitan mo ang aming pangamba ng lakas ng loob, palitan mo ang aming panghihina ng espiritong handang sumubok muli. Sapagkat kahit ilang beses kaming mabigo,
Ang biyaya mo ay palaging bago at ang pag-ibig mo ay hindi nagmumura at hindi nauubos. Ama, dinadalangin namin ang aming mga relasyon sa loob ng bahay, sa trabaho, sa komunidad, maging sa aming sariling puso. Alam naming napakahalaga ng relasyon sa iyong mga mata dahil ang puso mo ay puso ng Ama. Kaya sa oras na ito, idinadalangin namin ang bawat ugnayan na hirap ng maghilom. Ang mga salitang nasabi na nakasakit, ang mga pangyayaring nakapagpabago ng tiwala, ang mga miscommunication na nagdulot ng distansiya. Panginoon, Ikaw ang Diyos ng pagpapanumbalik. Ibalik mo ang mga nawasak. Ayusin mo ang mga nagkapunit-punit. Tulungan mo kaming magpatawad, hindi dahil madali, kundi dahil Ikaw ay nagpatawad muna sa amin. Turuan mo kami ng tamang paraan ng pakikipag-usap, tamang paraan ng pakikinig, tamang paraan ng pag-ibig, sapagkat ang pag-ibig na nagmumula sa iyo ay hindi madaling sumuko, hindi madaling mapagod, at hindi sumusuko sa unang pagsubok. Panginoon, inilalapit din namin ang aming mga pangarap na tila matagal nang natutulog. Yung mga pangarap na minsang nagbigay ng apoy sa aming puso, ngunit napahinga ng matagal dahil sa takot, kabiguan o kakulangan. Sa oras na ito, hinihiling namin na muling hipan mo ang apoy ng mga pangarap na iyon. Gisingin mo muli ang pananabik na maglingkod, lumikha, umunlad at magtagumpay sa paraang nakalulugod sa iyo. Hayaan mong makita namin na hindi pa tapos ang lahat, hindi pa sarado ang libro, hindi pa huli ang lahat para magsimula muli. Sapagkat habang may hininga pa kami, may layunin ka pa. At kung may layunin ka pa sa amin, hindi pa katapusan, kundi simula pa lamang ng isang bagong yugto. Ama, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming kalusugan mula ulo hanggang paa. Inaangkin namin na ang bawat himaymay ng aming katawan ay nakasailalim sa iyong kapangyarihan. Ang bawat letrang nakasulat sa aming DNA ay kilala mo. Ang bawat tibok ng puso ay alam mo. Ang bawat pagod na hindi namin maipaliwanag, ang bawat kirot na hindi namin mahanapan ng dahilan, ang bawat pagbabago na hindi namin maintindihan, iyong-iyo ang lahat ng ito. Kaya sa oras na ito, daluyan mo kami ng himala. Ibalik mo ang lakas sa aming mga kalamnan, linisin mo ang aming dugo, patatagin mo ang aming immune system, at pagalingin mo ang anumang bahagi na nangangailangan ng iyong pag-ibig at paghawak. Panginoon, hiniling din namin ang kaayusan sa aming emosyon. Alam namin kung gaano kadaling mapagod ang puso kapag may mabibigat na pasan, kaya ngayoy tinataas namin ang bigat na hindi namin maibuhos kahit kanino. Iyong nakikita ang aming iniinda kahit kami ay nakangiti. Iyong nararamdaman ang aming pighati kahit kami ay tahimik. Iyong nauunawaan ang aming hinanakit kahit hindi namin ito masabi. Kaya ngayon, hayaan mong ang iyong espiritu ay dumaloy sa bawat sugat ng aming emosyon. Punasan mo ang luha namin. Bigyan mo kami ng kapahingahan at hayaan mong maramdaman namin na hindi nakakalimot ang iyong pag-ibig. Ama, idinadalangin namin ang karunungan para sa bawat desisyong gagawin namin. Ang mga desisyong may kinalaman sa trabaho, sa pera, sa pamilya, sa kinabukasan, lahat ng ito ay masyadong mahalaga upang iasa sa hula o pakiramdam lamang. Kaya hinihiling namin ang banal na karunungan, ang uri ng karunungang hindi nakukuha sa aklat, hindi nakukuha sa karanasan lamang, kundi galing mismo sa iyong presensya. Turuan mo kaming makinig bago magsalita, tumigil bago magdesisyon, at magdasal bago pumili. Turuan mo kaming kumalma kapag kami ay naguguluhan, at humakbang kapag ikaw ay nagsabi ng oo. Panginoon, idinarasal namin ang aming trabaho at kabuhayan. Sa panahon ngayon, hindi madali ang kumita, hindi madali ang magbanat ng buto, at hindi madali ang magmahal sa isang trabaho na minsan ay nakakapagod. Ngunit sa kabila nito,
Dalangin namin na ikaw ang patuloy na magbukas ng pintuan. Ikaw ang lumikha ng oportunidad. Ikaw ang magdala ng tamang tao, tamang kliyente, tamang pagkakataon, tamang panahon. Hayaan mong ang aming mga kamay ay maging daluyan ng pagpapala. Hayaan mong ang aming trabaho ay hindi lamang para sa pera, kundi maging misyon namin upang magbigay liwanag sa iba. Ama, hinihiling din namin ngayon ang tagumpay hindi tagumpay na naghahari sa iba, kundi tagumpay na may layuning magbigay karangalan sa iyo. Nawa ang tagumpay namin ay maging patotoo na ikaw ay tapat. Nawa ang tagumpay namin ay maging kasangkapan upang makatulong sa iba. Nawa ang tagumpay namin ay maging paalala na walang maliit o malaking bagay na imposible kapag kasama ka. At kapag dumating ang tagumpay na iyon, Panginoon, panghawakan mo ang puso namin upang hindi guluhin ng kayabangan, hindi bulagin ng papuri, at hindi palitan ng material na bagay ang iyong presensya. Panginoon, ngayon ay hinihiling namin ang proteksyon mo sa bawat paglalakbay namin. Ang bawat biyahe, bawat pag-alis, bawat pag-uwi, bawat paglakad sa kalsada, bawat pagsakay sa sasakyan, ipanatag mo ang aming loob na ikaw ang aming bantay at tagapag-ingat. Hayaang ang mga anghel mo ay maglakad sa unahan namin, sa likuran namin, sa tabi namin at sa paligid namin. Huwag mong hayaang kahit isang bitak ng kadiliman ay makaakit sa amin. Balutin mo ang aming pamilya ng kapayapaan kahit kami ay magkakahiwalay sa isang araw. Patunayan mo muling ikaw ang Diyos na hindi natutulog. Ama, dinadalangin namin ang aming mga kahinaan. Hindi namin ito ikinakaila sa iyo. Alam mo kung saan kami madalas madapa, kung saan kami madaling manghina, kung anong bahagi ng aming puso ang madaling pasukin ng kaaway. Kaya ngayon, hinihiling namin ang lakas na higit sa aming sariling lakas. Hayaan mong sa oras ng tukso, ikaw ang maging sandigan namin. Hayaan mong sa oras ng pagkalito, ikaw ang maging tagapayo namin. Hayaan mong sa oras ng panghihina, ikaw ang maging lakas namin. Panginoon, idinadalangin namin na palawakin mo pa ang kapasidad ng aming puso na magmahal. Sa mundong puno ng galit, puot, inggit at pamumuna, hayaan mong kami ay maging daluyan ng kabaitan. Gawin mo kaming instrumento ng kapayapaan sa isang lipunang mabilis magalit. Gawin mo kaming instrumento ng pag-asa sa lugar na puno ng pessimism. Gawin mo kaming instrumento ng pag-ibig sa mundo na madalas mapuno ng takot at pagkakawatak-watak. Ama, ngayon ay inaabot namin ang aming mga pangarap para sa aming pamilya. Hinihiling namin ang magandang kinabukasan para sa aming mga anak. Hinihiling namin ang katatagan ng aming sambahayan. Hinihiling namin ang kaunlaran at pagkakaisa. At sa bawat panalangin na ito, alam naming ikaw ay nakikinig. Hindi kami nagtatapon ng salita sa hangin. Hindi sayang ang bawat luha at bawat buntong hininga. Sapagkat ang Diyos na sinasamba namin ay Diyos na sumasagot habang humahaba ang panalangin ito. Panginoon, hayaan mong lalo kaming lumubog sa iyong presensya. Hayaan mong maramdaman namin na ikaw ay malapit, tunay at tapat. Binubuksan namin ang aming puso para sa higit pa, para sa mas malalim, para sa mas malawak, para sa mas matatag na pananampalataya. At ngayon, Ama, itinatayo namin ang deklarasyong ito na ang aming tahanan ay payapa, na ang aming pamilya ay pinagpala, na ang aming mga pangarap ay buhay, na ang aming katawan ay magaling, na ang aming puso ay matatag, at ang aming espiritu ay nakakapit sa iyo ng buong buo. Wala kaming ibang sandigan kundi ikaw. Wala kaming ibang lakas kundi ang lakas na ibinibigay mo. Wala kaming ibang pag-asa kundi ang pag-asang nagmumula sa trono mo. I-comment, sa Panginoon,
Ako'y magkakaroon ng kapayapaan kung pinaniniwalaan mong siya'y magbibigay ng kapayapaan sa iyong buhay. Ama, iniuutos namin na ang bawat espiritong nagmamatyag, bawat demonyong nagnanakaw ng lihim, at bawat ahente ng sabotahe ay mabigkis at maitaboy sa tuyong mga lugar sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Walang pagsubaybay, walang pagmamarka, walang pagmamanman mula sa kaharian ng kadiliman ang magtatagumpay laban sa aming pagkapribado. Idinedeklara namin na ang mga apoy ng anghel ay tumutupok sa bawat pamilyar na espiritong sumusubok, bumalik sa aming tahanan sa pamamagitan ng mga siklo, pag-uugali o tukso. Binabasag namin ang lahat ng legal na karapatang inakalang mayroon ng kaaway at pinapalitan namin ang bawat puwang ng tipan, mga pangakong tinatakan ng dugo ni Jesus. Idinedeklara namin na ang bawat kalendaryong itinakda ni Satanas laban sa aming pamilya ay nabura na ngayon. Walang aksidente, walang pagwasak sa puso, walang kabiguan, walang pag-uulit ng sumpa ng mga salinlahi ang magaganap sa araw na ito o alinmang araw. Idinedeklara namin na ang mga banal na pagtatagpo, mga kaganapang inayos ng Diyos at mga himaymay ng tagumpay sa tamang oras ay nagsisimula ng unfolding dahil nilinis na ng langit ang daan. Ama, salamat po sa sobrenatural na karunungan habang pinangungunahan namin ang aming mga tahanan. Bigyan mo kami ng pagkilala upang malaman kung ano ang dapat pahintulutan at ano ang dapat itakwil. Huwag mo kaming payagang maging maluwag sa aming autoridad, kundi maging matapang na gaya ng leon, mahinahon sa pag-ibig, ngunit mabangis sa espiritual na pakikipaglaban. Hindi namin hahayaang maging palaruan ng kaaway ang aming tahanan. Ang mga ito'y mga kuta ng liwanag, mga tahanan ng hari ng kaluwalhatian. Panginoon, maglagay ka ng espiritual na mga harang na apoy sa bawat miyembro ng aming pamilya. Walang emosyonal na manipulasyon, walang espiritual na atake, walang sumpang nagmula sa lumang salinlahi ang makakapasok sa mga pader na ito. Ipinapahid namin ang dugo ni Jesus sa aming teknolohiya, aming mga pag-uusap at aming media. Nawa bawat screen sa aming tahanan ay magpakita lamang ng banal at dalisay. Huwag hayaang may anumang pintuang bukas sa karumihan. Banal na Espiritu, sanayin mo kami na bantayan ang aming mga mata, tainga, bibig at espiritu. Huwag hayaang may anumang nakasasakit sa iyo na aliwin o pakinggan sa loob ng aming tahanan. Naway lumakad kami sa kabanalan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ibig. Naway maging aming atmosfera ang pagiging matuwid. Naway maging aming wika ang katotohanan. Naway maging aming tindig ang pananampalataya. Nagsasalita kami ng lakas para sa mahihina sa aming tahanan. Sa napapagod ay nagsasalita kami ng pagre-refresh. Sa naguguluhan ay nagsasalita kami ng kaliwanagan. Sa may sakit ay idinedeklara namin ang kagalingan. Sa nagluluksa ay ipinakakawalan namin ang kaaliwan. Hayaan mong manahan ang iyong espiritu sa bawat sulok ng aming tahanan. Walang puwang, walang lugar na walang laman. Punuin mo kami hanggang kami umapaw sa kagalakang hindi kayang ipaliwanag. Kinakansela namin ang lahat ng demonyong reinforcement mula sa mga panaginip kagabi. Bawat ataking inilunsad sa oras ng pagtulog, winawasak namin ngayon. Bawat demonyong pagdalaw, itinatakwil namin. Bawat kasinungalingang itinanim, habang kami walang malay, binubunot namin. Pinapalitan namin ito ng mga pangitain mula sa langit, ng mga pakikipagtagpo sa mga anghel at ng banal na paghahayag. Ang dugo ni Jesus ang tumatakip sa aming buhay panaginip. Ang dugo ni Jesus ang naglilinis sa aming mga pagbabantay sa gabi. Ang dugo ni Jesus ang ginagawang no-fly zone ang aming tahanan laban sa anumang kadiliman.
Hayaan mong ang araw na ito ay maging araw ng paglaya at banal na pagpapabilis. Hayaan mong ang mga miyembro ng pamilya naming nakakaramdam ng pagkaipit ay biglang makaranas ng breakthrough. Hayaan mong ang mga nanalangin ng palihim ay gantimpalaan ng hayagan. Hayaan mong ang mga nagtanim na may luha ay magsimulang umani ng may kagalakan. Hayaan mong ang bawat pangako sa aming tahanan na naantalang matupad ay ngayon na magpakita. Nagsasalita kami ng banal na timing sa aming buhay. Naniniwala kami na ang Panginoon ay hindi nahuhuli. Siya'y eksakto. Perfect ang kanyang timing. Sa umagang ito, nakikipag-isa kami sa schedule ng langit, hindi sa pressure ng tao. Inaangkop namin ang aming sarili sa iyong plano, hindi sa demand ng mga tao. Nananahimik kami sa iyong karunungan at gagalaw lamang kapag sinabi mong gumalaw. Ipinapahid namin ang dugo ni Jesus sa aming mga sasakyan, aming mga trabaho, aming mga pananalapi at aming mga relasyon. Bawat negosyo, bawat alok, bawat kontrata, bawat kasunduan, isinusuko namin sa kalooban ng Diyos. Walang patibong, walang pandaraya, walang manipulasyong magtatagumpay. Nawai manguna ang integridad at sundan ng pabor. Hayaan mong itaas ang iyong katarungan sa anumang kawalang katarungang ginawa sa aming pamilya. Naway dumating ang pag-aaring muli ng mabilis. Panginoon, pagpalain mo ang gawa ng aming mga kamay. Hayaan mong ang bawat tungkulin ay matapos ng may kahusayan. Hayaan mong ang aming mga ideya ay umunlad. Hayaan mong ang aming mga layunin ay maabot. Hayaan mong dumaloy ang banal na pagkamalikhain. Hayaan mong ang pera'y dumaloy sa lugar ng tagtuyot. Hayaan mong may pag-angat kung saan nagkaroon ng pag-stagnate. Naway makilala ang aming tahanan bilang lugar ng pag-unlad, hindi ng kakulangan. Idinedeklara namin ang bukas na langit. Idinedeklara namin ang sobrenatural na probisyon. Idinedeklara namin na walang lugar ang kakulangan sa aming buhay sapagkat kami lumalakad ayon sa iyong salita. Hindi lamang namin ito inuulit, kami nagiging katotohanan nito. Isinasabuhay namin ang realidad na ikaw ay kasama namin, ikaw ang naglalaan, ikaw ang nagpoprotekta at ikaw ang nagtataguyod. Hindi kami biktima ng aming kalagayan. Kami tagumpay dahil kami nakabalot sa iyong mga pangako, iyong kapangyarihan, iyong dugo. Kahit sa katahimikan, nagtitiwala kami sa iyo. Kahit hindi namin makita ang buong larawan, nakatayo kami sa pananampalataya. Kahit tila salungat ang lahat, pinaniniwalaan namin ang iyong salita. Tumanggi kaming magpatalo sa nararamdaman. Pinili naming kumapit sa alam namin na tapat ka, makapangyarihan ka, at ikaw ay para sa amin. At kung ikaw ay para sa amin, sino ang laban sa amin? Hayaan mong ang umagang ito ay markahan ng mga himala. Naway iba ang umagang ito kaysa sa lahat ng nauna. Naway lumikha ang aming papuri ng atmosfera ng breakthrough. Hayaan mong ang aming panalangin ay maglabas ng alon ng paglaya. Hayaan mong ang dugo ni Jesus ay patuloy na magsalita ng mas mabubuting bagay kaysa sa tinig ng kaaway. I-type ang "Sa Panginoon, walang imposible kung buo ang iyong pananampalataya sa kanyang kapangyarihan." Ang araw na ito ay itinalaga hindi sa kalendaryo ng tao, kundi sa tipan ng langit. Habang kami bumabangon kami sa autoridad ni Jesucristo na babalutan ng katuwiran, nakatakip sa awa at selyado ng proteksyon ng dugo. Ang bawat umaga ay oportunidad para sa banal na pakikialam. At ngayon, idinedeklara naming kumikilos ang langit para sa amin. Ang bawat bahagi ng aming tahanan ay minamanmanan ng mga anghel. Ang bawat hangganan ay pinagtitibay ng salita ng Diyos. Ang bawat pintuan ng aming espiritu, katawan, at isipan ay binabantayan ng dugo na kailanman ay hindi nawawalan ng kapangyarihan.
Ang iyong salita sa Psalm 23 ay nagpapaalala na hindi kami magkukulang. Kaya idinedeklara naming ang kakulangan ay banyaga sa amin, hindi kami magkukulang ng kapayapaan, hindi kami magkukulang ng pabor, hindi kami magkukulang ng kagalingan, hindi kami magkukulang ng kaliwanagan, hindi kami magkukulang ng anumang ipinangako ng Panginoon. Ang aming pastol ay hindi malayo, siya'y malapit. Ginagabayan niya kami ng matang nakakakita ng hinaharap at kamay na humuhubog ng kapalaran. Sa umagang ito, isinusuko namin ang proseso at niyayakap ang proteksyon. Tiwala kami na kahit ang lambak ay kailangan sapagkat ito ang nagdadala sa mesa. Naniniwala kami na kahit ang di komportableng panahon ay banal sapagkat itinutulak kami nito papalapit sa mas malalim na pakikipag-ugnayan. Hindi kami matatakot sa mga anino dahil hindi kami nag-iisa. Ang liwanag ni Kristo ay kasama namin. Ang pamalo ng pagtutuwid at ang tungkod ng paggabay ay laging nasa aming tabi. Hayaan mong ang aming tahanan ay maging tirahang hindi lamang nararamdaman ang presensya ng Diyos kundi pinaghaharian niya. Hayaan mong tupukin ng apoy ng Diyos ang bawat bakas ng takot, bawat pahiwatig ng depresyon at bawat bulong ng pagdududa. Hayaan mong sumibol ang tapang sa bawat puso. Hayaan mong mapuno ng lakas ang bawat espiritu. Hayaan mong manahan ang banal na katatagan sa bawat kaluluwa. Ang dugo ni Jesus ang aming bakod at iginuguhit namin ang bakod na iyon ngayon. Walang emosyonal na mananakop, walang espiritual na parasite, walang sumpa ng lahi ang makakatawid sa harang ng banal na proteksyon. Bawat gamit sa aming tahanan ay pinasaganahan na ng kanyang pagtakip, aming mga kama, aming mga sopa, aming mga mesa, aming aparador, aming mga pintuan. Mula kisame hanggang pundasyon, naroon ang pagpapahid. Bawat bagay ay banal, bawat tunog ay dalisay, bawat pag-uusap ay puno ng biyaya at bantayan ng karunungan. At dito ko ipinagpapatuloy ng mas mahaba ang panalangin ayon sa iyong hiling. Ama, sa patuloy naming paglakad sa araw na ito, pinalalalim namin ang aming pagkapit sa iyong salita. Hinihiling namin na maging sensitibo ang aming espiritu sa pinakamagaan na bulong ng iyong tinig. Gawin mo kaming mga tagapakinig na hindi lamang naririnig kundi sumusunod. Palawakin mo ang kapasidad ng aming puso upang tanggapin ang iyong direksyon kahit minsan ay hindi ito umaayon sa aming sariling kagustuhan. Turuan mo kaming magtiwala na ang iyong kalooban ay laging mas mataas, mas malawak at mas mabuti kaysa sa anumang kaisipan ng tao. Palambutin mo ang aming mga puso upang maging masunurin at patatagin mo ang aming mga isipan upang hindi kami madala ng duda, takot o pag-aalinlangan. Panginoon, hayaang ang aming tahanan ay maging bukirin kung saan tumutubo ang kapayapaan, dumadaloy ang karunungan at namumunga ang pag-ibig. Huwag hayaang maging pugad ng kaguluhan ang aming isipan, ni maging tahanan ng pagkabalisa. Sa halip, gawin mo itong hardin ng kapahingahan kung saan ang iyong presensya ang simoy ng hangin at ang iyong salita ang lupaing pinagtataniman namin ng bawat pag-asa. Hayaan mong may bagong sigla ang bawat pamilya, na may lakas na galing sa iyo at hindi sa aming mga sarili. Huwag mong hayaang maging mabigat ang aming pasanin. Tulungan mo kaming ilapag ang bawat kabigatan sa paanan ni Jesus sapagkat sinabi niyang ang kanyang pamatok ay magaan at ang kanyang pasan ay madali. Patuloy naming idinadalangin na ang bawat silid sa aming tahanan ay maging altar ng pagsamba. Hayaang ang aming mga mesa ay maging lugar ng pasasalamat, ang aming mga kwarto ay tahanan ng kapayapaan, ang aming sala ay lugar ng pagkakaisa. Huwag hayaang magkaroon ng sulok na hindi mo nasasakupan.
Maging ang aming mga iniisip, aming mga pangarap at aming mga plano ay itinatanghal namin sa iyong trono. Hindi namin kayang pamunuan ang aming pamilya nang walang gabay mo. Hindi namin kayang magtagumpay nang wala kang pag-iingat. Kaya't sa bawat paghinga namin, sinasabi namin, Panginoon, kami sa iyo. At Panginoon, ngayon ay iniaangat din namin ang aming mga salinlahi. Idinadalangin namin ang mga anak ng aming mga anak, mga hindi pa ipinapanganak, hindi pa nakikita, ngunit kilala mo na ay maging mga lingkod mo, mga lingkod ng liwanag, mga lingkod ng katotohanan. Itinatalaga namin ang kanilang mga pangalan, kanilang mga henerasyon, kanilang mga pangarap sa iyong mga kamay. Hayaang ang aming lahi ay maging daluyan ng pagpapala, hindi sumpa. Lahi ng pag-asa, hindi takot. Lahi ng pananampalataya, hindi pagdududa. Panginoon, pakinggan mo ang aming panaghoy. Sa oras na kami manghina, palakasin mo kami. Sa oras na kami maligaw, ituwid mo ang aming landas. Sa oras na kami malungkot, yakapin mo kami. Sa oras na kami magtagumpay, itaas mo ang aming puso upang ang papuri sa iyo lamang. Hayaan mong maging malinaw sa amin na ang aming buhay, aming tahanan, aming pamilya ay pag-aari mo, hindi namin. At sa paglipat namin sa panibagong yugto ng araw na ito, idinedeklara namin na walang kapangyarihan ang kadiliman upang guluhin ang aming kagalakan. Walang tinik ng kalungkutan ang makakatusok sa aming katahimikan. Walang apoy ng tukso ang makakabahala sa aming pananampalataya, sapagkat ang ilaw ni Kristo ay nananatili sa amin, at ang liwanag na iyon ay hindi kailanman magagapi ng dilim. Ama, gawin mo kaming mabagal sa galit, mabilis sa pagpapatawad, masipag sa pag-unawa, at matatag sa pag-ibig. Huwag hayaang masayang ang aming mga araw sa pag-aaway, sa galit o sa hindi pagkakaunawaan. Punuin mo ang aming tahanan ng halakhak na nagmumula sa malayang puso, mga kwentong nagtataguyod ng pag-asa at mga alaalang naghahatid ng kalakasan. Gawin mo kaming pamilya na kumakatawan sa kaharian mo, hindi perpekto, ngunit puspos ng biyaya. At ngayon, Ama, inilalapit namin ang mga bagay na hindi namin kayang ilapit sa ibang tao, mga lihim na sugat, mga pangarap na natatakot kaming ipahayag, mga takot na binabalot namin sa katahimikan. Huwag mo kaming hayaang manatili sa sakit, sa hiya, sa lungkot. Dalhin mo ang iyong kagalingan sa bawat nakatagong bahagi ng aming buhay. Hayaan mong ang dugo ni Jesus ay dumaloy sa mga pader ng aming puso tulad ng pagdaloy nito sa mga pader ng aming tahanan. At habang kami nagpapatuloy sa panalangin, ipinagtitiwala namin ang aming kinabukasan sa iyong mga kamay. Huwag hayaang ilayo kami ng mga plano ng mundo sa plano mo. Huwag hayaang pasukin ng mga maling hangarin ang aming puso. Huwag hayaang maghari ang pagmamataas, sapagkat gusto naming ang kapakumbabaan mo ang siyang kakikitaan ng aming buhay. Ipaalala mo sa amin na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa pera, kalagayan o pagkilala, kundi sa lawak ng pagsunod namin sa iyo. Panginoon, palawakin mo ang aming pananampalataya. Huwag hayaang manatili itong maliit o matakutin. Gawin mo itong apoy na walang pwedeng pumatay. Gawin mo itong ilaw na hindi pwedeng itago. Gawin mo itong baluti na hindi pwedeng suotan ng kaaway. At habang lumalalim ang pananampalataya namin, hayaang lumawak din ang aming pag-ibig sa iyo, pag-ibig sa isa't isa, pag-ibig sa mga taong hindi nagbabalik ng pag-ibig. Ama, itinatanghal namin ang iyong pangalan sa aming henerasyon. Itinatanghal namin ang iyong kabutihan sa aming tahanan. Itinatanghal namin ang iyong kapangyarihan sa aming katawan. Itinatanghal namin ang iyong pag-asa sa aming isipan. At itinatanghal namin ang iyong presensya hindi lamang bilang bisita, kundi bilang tunay na hari ng aming buhay.
Panginoon, patuloy mo kaming samahan, patuloy mo kaming bantayan, patuloy mo kaming pagalingin, patuloy mo kaming palaguin. Patuloy mong isulat ang aming kwento sa tinta ng iyong awa at patuloy mong tatakan ito ng dugo ni Kristo. Sapagat ang aming tahanan ay hindi lamang lugar ng pamamahinga, ito'y altar, ito'y templo, ito'y tirahan ng presensya mo. At kung saan naroon ang presensya mo, naroon ang kaligtasan, naroon ang kagalingan, naroon ang kalayaan, naroon ang kapayapaan. Kaya ngayon, sa pagtatapos ng aming panalangin, hindi kami nagtatapos sa pag-asa, hindi kami nagtatapos sa pangamba, hindi kami nagtatapos sa pagdududa, nagtatapos kami sa tagumpay. At muli, idinedeklara namin, ang dugo ni Jesus ang aking proteksyon, ang Panginoon ang aking pastol. Ang aking tahanan ay pag-aari ng Diyos. Ang aking pamilya ay nakatago kay Kristo. Ang araw na ito ay banal at ang aming kinabukasan ay maliwanag. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Kung ang panalangin na ito ay tumimo sa iyong puso, isaalang-alang mong ibahagi ito sa ibang tao na maaaring kailangan ng pampatibay loob. Baka ang isang kaibigan o kapamilya mo ay pagod, malungkot o dumadaan sa mahirap na panahon. Ang iyong simpleng pagbahagi ay maaaring maging eksaktong kailangan nila upang mapataas ang kanilang espiritu. Maglaan ng sandali upang ibahagi ang iyong prayer request at pwede mo rin ibahagi kung taga-saan ka sa comments para makita at malaman natin kung gaano kalawak ang samahan ng Kristyanismo. Walang pagpapala na maliit, malaki man o maliit, ang bawat mabuting kaloob ay mula sa Diyos. Maaari mong isulat, "Salamat Panginoon," at sabay tayong magpasalamat. Huwag kalimutan i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-turn on ang notifications para updated ka palagi sa mga panalangin. Pagpalain ka ng Diyos. Tandaan, siya ay laging gising, laging nagmamahal at laging kasama mo. Hindi ka kailanman nag-iisa. God bless you.